Narito po tayo ngayon guys, ating kaibigan, no? Nais ko po nga iparating sa lahat po ng mga nalulungkot po dahil po si Tatay Digong hanggang ngayon hindi pa daw nakalabas. Alam po ninyo, huwag kayong mag-alala dahil po si kaibigan mismo nagpaabot sa atin, makakauwi si Tatay. Kasi marami nagtatanong bakit hanggang ngayon iti hindi pa rin nakalaya. Alam po ninyo, ang kaso na kanyang hinaharap, hindi po yan basta-basta. Hindi po talaga pwedeng pagsukuan agad ng ICC na tapusin ang kaso. Kasi po may nakahain po doon na mayroon pong tao na nag-trader po dito sa atin, no? Na gusto po talaga nila na manidiin po ang mga Duterte. Kaya hindi po yan basta-basta. Kapag ikaw ay nahawakan po ng isang ICC, hindi po agad, no, masosolve at pwedeng makauwi ka agad dito. Hintayin po natin ang tamang panahon. Kaya nais ko na ipatanong sa ating kaibigan yung mga katanungan po ninyo para masagot na. Kasi nag-alala po sila kaibigan. O tungkol po kay Tatay, bakit po hanggang ngayon ay hindi pa rin po daw nakauwi daw? Ano po ba ang kalagayan nito kung makakabalik pa ba? Lalo na ay pinagtutulungan po daw na kulamin. Grabe. Unahon na to, sagutin mo yung kaibigan, yung ano, may pag-asa pa ba talaga makakauwi si Tatay Digong? Kasi hanggang ngayon hindi pa daw. Maghintay kayo guys ha. Yun po. Alam natin na makakalaya si Tatay. Pero hindi pa pwede na agad-agad lang po siyang palayain kung hindi ito masasagot po ng maayos po. At saka, meron po tayong itatanong sa inyo kaibigan kasi nag-viral po ngayon yung ipinapaabot sa atin na sa totoo lang po daw ay marami pong albularyo na nagtawas po kaya Tatay Digong. Kaya nais po daw nila nahingi ng tulong sa inyo kung totoo man po itong nangyari kay Tatay Digong. Kinulam po lagi daw. Ano po ba ang pwede po maipaabot niyo ulit kasi ipinapaabot na po ito ng ating kaibigan noon guys. Oo, mayroon nagpaabot po daw sa social media na nagtawas sila, tinawasan daw nila si Tatay Digong ngunit mayroong nakita na may gumalaw kay Tatay na hindi maganda na kinulam daw ito. Ano po ba ang totoo dito? Pwede po bang sagutin na lang natin para po maliwanagan yung mga tao? Ako ay humihingi sa mga albularyo, no, na nagtawas. Sa totoo lang po, hindi po siya kinulam. Uy, maawa naman kayo. Hindi po. Alam po ninyo, kaya mahina po yung Tatay Digong dahil po daw sa kanyang edad ngayon. Lalo na yung klima po doon, hindi sanay si Tatay Digong kaya masakit lang po talaga ang kanyang mga tuhod, katawan, likod dahil po yan sa sobrang lamig doon. At saka yung edad po niya, nagkakaroon po talaga ng sakit ng tao kapag magkakaedad na tayo. Doon lalabas po ang ating mga sakit, di ba? Huwag lang po natin ipapaabot, nakakahiya po yan ipapaabot ninyo na kinulam. Hindi po yan, nawa naman na mauna. Kaibigan, kita ni kaibigan na si Chris kinulam. Bakit po siya kukulamin? Na mayroon finding ng Dr. Lopos ang sakit. Diba? Tapos, noong si Dr. Willie yung nagkakasakit kahit sa cancer, ipinapaabot pa rin ninyo ng ano kaibigan? Kulam. Ngayon naman, si BBM kinulam daw. Ano po ba talaga ang ipapalabas po natin dito sa social media? Huwag po natin na sirain po yung mga manggagamot na mga tao. No? Grabe. Hindi na po talaga maintindihan ang taong yun guys. No? Kaya ako po ay humihingi sa inyo. Sinabi lang ito ng ating kaibigan. Gitranslate lang nako ang iyang gisulti na sa totoo lang hindi po totoo na may kulang po
na nararanasan po ng ating ex-president, lalo na ang ating presidente. Hindi po sila kinulam. May mga sakit po sila. Alam po ba ninyo kung ano po ang mga sakit? Kapag ang tao na nagpa-check up sa doktor, kapag walang finding, yun po dapat ipaabot natin. Na dapat po lumapit sa albularyo, manggagamot, di ba? Para matulungan dahil po hindi ordinaryong sakit yan. Kaibigan. Oo, marami mo nagtanong sa atin. Kaya hindi naman po pwede na sasabihin natin na kinulam. Hindi naman po talaga kinulam. Pagtawanan tayo niyan. Oo. Yun pa, ihitaan na Oo nga kaibigan. Kaya nais po natin na matugunan po yung mga nagpatanong sa atin para hindi po sila malungkot. Kasi sabi po nila, tulungan nyo po si Tatay Digong, kaibigan. Sabi nila, kasi po kinulam daw, pinagtutulungan. Kasi meron po nagtawas sa kanila. Huwag lang po kayo maniwala ha. Oo. Kasi hindi naman po, lahat po ng, alam po ninyo yung mga manggagamot talaga kapag magpagamot kayo, lalo na kahit pa magpa-check up kayo ng doktor, kahit sabihin ng doktor na ito yung sakit mo, subukan mo pumunta doon sa manggagamot. Alam po natin ang kanilang sasabihin. Yun po ang totoo. Hindi po ako naninira. Marami lang po nalulungkot dito kasi po taga Davao ako, tapos taga Davao del Norte kami, di ba? Sa Tatay Digong taga dito lang din po sa Davao, no? Huwag po natin na sabihin na ganyan kasi pagtawanan po tayo niyan kapag ganyan po ang ating ipapaabot na kinulam. Oo. Kasi kapag mayroon pong nakita sa doktor po, nakaramdaman, yun po ang totoo. Kasi ang kulam, hindi yan makikita ng doktor. Kahit pa po ay nagalubog ka di sa banig. Yun po ang totoo. Kasi mahirap po talaga magbigay po talaga ng tugon dito sa iba. Kasi medyo bastos po yung mga ipinapaabot nila, kaya masilan ba. Hindi maganda na ipaabot dahil po ayaw kong magagalit yung mga tao sa atin kung bakit po yun po ang itinatanong po natin sa ating mga kaibigan. Basta ang masasabi ko lang, no, kung yun po ang nakikita po nyo na kinulam, wala kaming magagawa. Kung yun po ang inyong suggestion po, kung yun po ang inyong paniniwala, kung yun po ang inyong nakikita sa kay Tatay Digong na kinulam po, okay lang po yan. Kung ito man po ay hula din ninyo, kung nakikita man ninyo, nirespeto man natin din po yung ni kakayahan ninyo, pero ang hindi lang maganda rito, baka pagtawanan po tayo pagdating ng panahon, no? Sakit na di ay na normal.